Mahirap bang mag-apply dito sa South Korea mga idol? So ngayon mga idol, i-share ko po sa inyo, based lang po ito sa aking experience, kung paano ako nakapunta dito. Una mga idol ay nag-aral po ako ng Korean language. Isa po yan sa unang hakbang na kailangan mong gawin. Pangalawa idol ay nung nag-take ako ng exam ay nagpa-register ako sa POAA. Sa registration pa lang mga idol ay mahirap na. Kasi pwede kang ma-denied at limited lang yung slots. Oo idol, pwede kang ma-denied sa registration pa lang. Bakit ko ba ito nasabi mga idol? Dahil marami akong nakasabayan noon na na-denied. Oo idol, pwede kang ma-denied sa registration pa lang. Ang rason mga idol is mali yung na-input na details. Kahit isang letra or isang number lang yung mali idol ay talagang madi-denied ka. At saka blurred yung photo at saka hindi tama yung size. Kaya sa registration pa lang idol, pagbutihin na talaga na tama yung mga detalye na ilagay mo doon. Kasi hindi ka makapag-exam. At kung ikaw ay papalarin na makapasa sa exam mga idol, ay meron pang isang exam na dapat mong ipasa. Yun ay ang tinatawag na skill test. Kapag bagsak ka sa skill test mga idol, ay mababaliwala lahat yun. Kahit nakapasa ka sa unang exam, magiging back to zero ka mga idol. Oo idol, nung sa kami ay nag-skill test ay maraming nabagsak. Ang mga rason idol ay ang Ishihara. Yun yung colorblind mga idol. Yung hindi makabasa ng number na may mga kulay. At isa din sa mga nakikita ko na rason mga idol, siguro sa mga proctor na hindi nakakapag-English mga idol. O mga idol, may mga proctor doon sa POA na talagang Korean language yung gamit. At sa simula pa lang idol, sasabihan ka ng mga staff na itong proctor na ito ay talagang Korean language yung gamit. Kaya kung tinanong ka or pinabasa ka sa number, kailangan mo talagang sagutin na Korean language. So isa siguro yun sa mga rason na hindi nasagot ng mga APS aspirant. Hanggang dito na lang mga idol, sana may natutunan kayo. Maraming salamat.